no, napakahalaga ho na iresolba ho muna ng Senado ang liderato. Sa kasalukuyang setup ngayon ng Senado na pinangungunahan nga nitong acting Senate President ng na si Win Gatchalian, Prof, o itong Gatchalian Block, sa tingin po ninyo mapapadali ang conviction sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte kung gagamitin po yung kanilang voting formula sa halip na 16 votes ay 12 votes po, pwede ba yon? Nako, alam nyo, una sa lahat, no, napakahalaga ho na iresolba ho muna ng Senado ang liderato. Kasi kung babalikan ho natin, ang dami ho nagsalita na mga legal opinions ho pagdating dito. Ito ho yung hindi natin tinatanong at hindi ho na itatanong. Kung talagang lehitimo ang pagiging Senate President ni Win Gatchalian at itong 12 sinasabi nilang sila ang bagong mayorya, bakit hinalal siyang Senate pro tempore at ang title niya pa lang ngayon acting Senate President. So ibig sabihin nito, kung acting ka at kung talagang may legitimacy yung 12 na tumayo at sinasabing kayo na ngayon ang bagong mayorya, bakit acting pa rin din siya? Hindi ba? So dito pa lang makikita mo yung crisis at saka yung banggaan talaga ng dalawang panig, because as far as we are concerned, at klarong-klaro yan, hindi pwedeng gamitin yung argumento nung mga nakalipas na naging kaso before kasi nagbago na siya di ba? So lahat yan, dalawang bagay. All road leads to the 2028 elections, impeachment of VP Sara, and thirdly, the flood control program. Yan naman talaga ang pinaka takbo o ng sitwasyon kung bakit talagang yung power play kitang-kita natin. At ang pinaka nakakalungkot dito, Sir Jade, yung taong bayan, yung ating mga kababayan na kung saan hanggang ngayon nangangarap na magkaroon ng maayos na liderato at mismong mga ating mga politicians o mga politiko at ang mga senator kanya-kanyang bangayan. So that this also shows and reflects the kind of leadership that we have. The failure basically of the government to mitigate and all forces ng society and political forces ay makontrol. So that gives us a very idea of how lack of leadership basically is at play here. Ang problema po, Prof, ay mismong Malacanang, ang Kongreso ay kinikilala po si Senate o Acting Senate President Win Gatchalian dyan po sa Senado. Alam nyo, yun nga rin din nga yung isa, to legitimize yung 12. At alam nyo, yun nga yung sinasabi kong paulit-ulit, yung labanan ng naratibo. Kasi yun ang naratibo nila. Pero ang tanong, yung bang naratibo nila ay naaayon sa batas at naaayon sa konstitusyon? Yun ang mahalaga po dapat natin ditong suriin. Kasi siyempre sasabihin nila na kikilalanin nila yan kasi yung interest nila at the end of the day, pwede natin sabihin nila paulit-ulit na hindi nakikialam ang palasyo and so on and so forth. Pero paano kung hindi makikialam? Lahat ng legislative agenda mo nakaangkla sa Senate presidency at sa Senado at sa galaw basically ng legislatura. So malabong sabihin na walang pakikialam dyan. Ikalawang punto dito, kung may pagkilala, yun yung naratibong nililegitimize. Kaya kung mapapansin natin, yung IBP nagbigay ng pahayag, which is ang dami ding nagko-contest na ibang mga legal luminaries because iba ang pahayag at pagtingin din ng ibang mga abogado patungkol dito. So, ito yung naratibong piniplay basically. Pero ang tanong dyan na sana maging critical ang taong bayan at maging critical po tayong lahat. Naaayon ba ito sa batas at naaayon po ba ito sa konstitusyon? Kasi usaping technical ito na kailangan pong iresolba na magbigayan ang dalawang grupo. Kasi technically sa akin po itong pagtingin, as far as we are concerned, as the interpretation as such, talagang si Senator Alan Peter Cayetano pa rin din po ang tumatayong Senate President kasi 13 at 13 versus doon sa 12. So, yun po. Opo. Opisyal lang ipinadala ng Senate Impeachment Court sa ilalim nga ng pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian yung notice
of pre-trial conference sa kampo po ni VP Sara at ng House Prosecution na panel. Dapat bang kilalanin ito ng kampo ng pangalawang Pangulo? Yun nga ho yung ano, no, mahirap at hindi na ako magtataka na baka mamaya magkaroon ng dalawang impeachment proceeding. Impeachment sa bloke ni Win Gatchalian at impeachment sa bloke ni Alan Peter Cayetano. Ako po sa aking pagtingin, para hindi lalong gumulo lahat kasi una sa lahat ang dami hong problema. Sana ho respondihan din nila at kinakain yung oras dyan sa kapo-politika dyan sa Senado yung problema ng mga kinaharap ng ating mga kababayan na nasalanta ng lindol na hanggang ngayon nag-aantay ng tulong at sa bagal ng responde ng ating pamahalaan. So, dapat i-resolve ho muna nila yung leadership kasi maaaring hindi natin matanggal yung posibilidad na maaaring magkaroon ng dalawang impeachment in terms of kung sino ba talaga yung kikilalanin hanggat hindi ito nare-resolve na kung sino talaga ang lehitimong leadership. Pangalawa pa, yung mga empleyado ng Senado, nalilito din sino ba yung kanilang susundin, yung iba't ibang mga ahensya. So, mahalaga po na dapat siyang ma-resolve. Opo, sampulan na nga yung Blue Ribbon Committee, nagkaroon ng dalawang hearing, Prof. Tama po. Tignan niyo ho, kung susuriin natin yung nangyari ng Lunes, ano ang sinasabi ng Blue Ribbon Committee? Hindi siya hearing, meeting. So, ibig sabihin nun, lahat, dahil acting si Senator Win Gatchalian, lahat ng basis ng kanyang inappoint dun sa mga committee ay hindi pwedeng mag-assume kasi alam nila, tingin ko pare-pareho na walang na-challenge at walang justification yung 12. So, yun lang yun kung talagang malakas ang loob nila at talagang may tinutungtungan silang legal basis, eto tanong ko, bakit acting? At bakit Senate pro tempore? Kasi kung tatayo at nung ginawa nila nung June 3, yung pagtawid dahil mayorya na si Chis Escudero, bakit hindi automatic renominate Senator Win Gatchalian as the new Senate President? Bakit pro tempore and then naging acting? Di ibig sabihin doon pa lang, 'di ba? Alam nila sa sarili nila na hindi shock-proof yung tinutungtungan nilang argumento at basihan. Prof, dapat bang magkaroon po sila ng special session? Kayo sang-ayon po doon? Ako po, hindi. Ang una nilang gawin, i-resolve nila muna yung leadership bago magkaroon ng special session. Kasi pag nagpatawag sila ng special session, kaninong special session yan? Special session ng bloke ni Win Gatchalian na kinikilala ng Malacanang? As far as we are concerned, Senate President pa rin din naman si Alan Peter Cayetano. So, sinong bloke ang ipapatawag? So may power struggle mangyayari. Lalo lang lalalim ang problema, mas lalong kawawa yung taong bayan. Wala na silang nagagawang trabaho. At pagsampa at simula niyang impeachment, wala nang magagawang mga legislative agenda yung mga yan. Dahil lahat, kanya-kanyang papugian, kanya-kanyang pagalingan, at kanya-kanyang basically media mileage kung sino ang magaling at sino yung nasa side ng, hindi mo na nga alam kung sino ngayon yung nagsasabi ng totoo o sino talaga yung nagsasabi ng nasa side ng kabutihan. Opo. Sa tingin po ninyo, dapat bang mas tutukan yung flood control anomaly investigation or itong impeachment ng pangalawang Pangulo? Alam niyo, kung kaya kong pagsabay-sabayin, pagsabay-sabayin ho nila. Mahalaga din, mandato naman ho nila talaga yung pag-proceed sa impeachment. Pero hindi din ho natin pwedeng sabihin na hindi natin pwedeng papanagutin ang mga dapat papanagutin dyan sa flood control issue or flood control scandal na po yan. So para po makross-examine, magkaharapan na sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo, tingin ko mahalaga ho na dapat ho pagsabayin ho yan. Mag-exert ho sila ng effort dahil ang dami hong oras at trabaho hong nasayang dahil sa girian ho ng dalawang kampo at hindi maresolbang liderato ng Senate presidency. Opo. May kinalaman ho ba yung pagpapahigpit ng seguridad dyan po sa Senado sa investigasyon sa flood control anomaly ng paksyon po ng Cayetano Black sa panguna din po ni Senator Marcoleta? Prof, considering na may mga iba pang mga testigo
ang lalabas. Sabi nga ni Attorney Levy Baligod, doon sa kanyang mga panayam, nasa 14 at possible pang madagdagan ng 7. Yung mga lalabas at magsasalita laban nga po doon sa mga sangkot nitong anomalya sa flood control. Maging si Senate President Alan Peter Cayetano kasi, duda po doon sa intel na nakuha po ng ilang senador. Sabi mula daw sa NBI at wala raw sa USAA. At hindi lahat ng mga senador ang nakakaalam po doon sa intel po na yan. Ano po masasabi po ninyo? Hindi, yun din ho, no? Hindi na rin din ho natin nga alam kung ano yung katotohanan. Kasi minsan, sinasabi lang ba ito para diversion o tactical tactics para ma-divert yung attention ng mga tao at magkaroon ng pagkiling, i-heightened na naman yung sitwasyon. Sa totoo lang po, hindi nakakatulong. Nakakatulong kasi sobrang politika po just to grab that majority and power basically at play. So, walang tingin ko, ano rin din ho yung basihan. Kung NBI ho yung nagsabi, maglabas din ho sila. Of course, for security reasons or for security purposes, if pwede naman ho nating tignan ito ng walang politika na kung talagang may safety, karapatan din ho ng malaman ng bawat senador at hindi lang po yun, ng bawat empleyado ng Senado na mayroong ganyan hong klaseng threat. Kasi hindi lang naman ho usapin dito yung seguridad ng mga senador Usapin din dito yung seguridad ng lahat po din ng mga staff at mga empleyado ho sa Senado. Opo. Bago ko ipasa kay partner Admar, Prof, papaano ho ba sa tingin po ninyo ito matutugunan o matatapos considering nga ang both camp ay hindi talaga magpapatalo pagdating po sa Senate leadership? Ako, tingin ko nasa tama hong pag-uusap. Pangalawa ho, ang pinakamaayos ho dyan na bagay is ano ho yung sinasabi ho ng batas. Ngayon, kung wala ho talagang balak mag-give in sa bawat isa, nararapat po talaga na mag-step in na po ang Korte Suprema. Yun lang po talagang napaka-delicate na issue sapagkat ito po ay realm ng isang branch ng government na independyente at ito po ay political exercise at political in nature. So, naiintindihan din ho natin ang Korte Suprema na very cautious sa pagbibigay at ng desisyon at pag-aaral mabuti kung paano din nila ito tinitignan. Yun lang po sa takbo ng mga sitwasyon, wala ho talagang balak mag-give way. Ang isang bloke ay sinasabing sila talaga, ang isa naman ay existing, ganon. So talagang napakahirap po para po sa takbo ng atin pong bansa ngayon.